Hello mga lalabs, mga vayots, good morning once again. Bakit yun? Suspect si Marbel. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko Dabawenes, Davao Region, maayong hapon sa inyo nga tanan. At sa mga kapwa ko din OFWs around the world, hello, magandang araw sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga bayots, na yung pamilya talaga, hindi lang si VP Sara, pati yung kanyang yung asawa niya at anak, ay namimiligro ngayon dahil sa binunyag nga ni VP Sara ang ginawa ngayon itong ating chief na general na sinungaling na si Marbel, si Romel Marbel, ay hindi lang doon sa mga CCTV footage na inilabas, no? Sino yung nakipagsabuatan dyan sa airport? Si Marbel ba? Si Liza? Kasabwat dyan yung sino dyan sa NAIA. Hoy! Kayong mga animal kayo dyan sa NAIA, ha? Lalo na doon sa mga operator or dyan sa head ng CCTV footage. Mga putang ina ninyo. Pwede kayong kasuhan. Dahil bakit ninyo inilabas sa media ang mga sensitibo na mga dokumento, footage. Uy, wala na palang privacy ngayon ang tao dyan sa Pilipinas. Lahat na lang ng galaw ngayon, pwede nang ilabas, no? Sa bagay, ang pinag-sususpitsahan ko dito talaga, mga lalabs, mga bayot, si Liza Marcos. Dahil ginawa na niya yan, eh. Dati, kay Attorney Vic Rodriguez, kumuha din siya ng mga dokumento about kay Pastrana, binigay kay Tonyeng, at inilabas yun ni Tonyeng at ni Tingking Pinoy. Noon pa dahil nais paalisin ni Liza Marcos, si Attorney Vic Rodriguez bilang Executive Secretary ni Bongbong Marcos dahil nga, according to Attorney Vic, ni-refuse niya yung nais ni Liza Marcos na i-appoint si Michael Ma bilang Special Envoy to China at itong si Mel Robles na kung saan ay kasabwat ni Liza Marcos dyan sa pandorobo nila sa PCSO dyan sa Lone Vitor. Ni-refuse yun ni Attorney Vic. So, hindi siguro niya, kahit siguro anong suntok ni Liza sa pagmumukha ni Bongbong Marcos, hindi niya kayang tanggalin ni BBM that time, si Attorney Vic, dahil nga, nung unang upo talaga ni Bongbong Marcos, maganda naman eh. Maganda talaga. Kaso, ilang buwan lang yun. Mula nung ginawan na ng problema ni Liza Marcos, dahil nagwala na yung kanyang kipay. Dahil, kating-kati na siguro, yung potragis mangamkam sa pira ng taong bayan, ayaw sumunod ng kanyang asawa, yung una, kaya siya yung gumawa ng paraan para masira si Attorney Vic. So dahil sinabi din ni Liza Marcos, na bad shot na si VP Sara sa kanya dahil galit siya daw, dahil nung maisog rally dyan sa Davao, nung January, ay sinabi daw ni dating Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos ay bangag na presidente, bangag noon, bangag ngayon. Tumawa daw si VP Sara, which is wala naman eh. Dahil andoon sila ni Senadora Amy mismo. Oh. So bad shot. So dahil bad shot si VP Sara, gumagawa talaga ng paraan si Liza Marcos na talagang pabagsakin si VP Sara. So isa na to, yung CCTV footage na to na malamang si Liza Marcos ang nag-utos nito na kunin yung video footage ni VP Sara at ilabas sa media. O, siyempre, kasabwat niya dito yung PNP chief na personal choice nilang dalawa yan ang naging pahayag ni Martin Romualdez na ni-refer kay Bongbong Marcos na wala namang magawa si Bongbong Marcos dahil takot sa kipay na koyos ni Liza. So ngayon, aside dun sa sinasabi ni VP Sara, dahil nanganganib talagang pamilya na kaya siguro pumunta sila ng Germany, dahil nga yung nanay niya matagal nang may sakit, may cancer na nais ipagamot doon, isa din siguro sa rason
na baka pinatakas na ni VP Sara ang kanyang asawa, ang kanyang ina, asawa at mga anak sa Germany para ma-safety ang kanilang kalagayan. Isa siguro yan, hindi natin alam. No? So, sinabi ni Attorney Harry Roque na kapag may mangyari kay VP Sara at sa kanyang pamilya, unang-una ng suspect dyan, si Marbel, itong PNP na napaka-cheap na PNP. Kasi, nagpa-surveillance sila doon. Anong ginawa nila doon sa, subdivision na nirintahan ni VP Sara doon siya tumira? Dahil vice presidente nga siya, hindi naman pwede na mayat-mayat papunta pa rito siya sa Davao para bisitahin ang kanyang mga anak. Mas magastos yun. So kaya, yung gastusin na lang niya pagsakay sa eroplano mula Manila pa Davao, Davao pa Manila para gampanan ang kanyang trabaho bilang DepEd Secretary at isang vice chairman ng NTF-ELCAC. Irinta na lang niya yung gagastusin niya kada taon, pabalik-balik, no? Sa Davao, sa Metro Manila. So yun. At yun nga, binulgar ni VP Sara na pina-surveillance ng PNP chief na to, na napaka-cheap na sinungaling, ang lugar ni VP Sara. Kanyang tiniran, mabuti na lang, mga mababait yung mga homeowners doon at pinagtakpan kung saan banda dyan nakatira ang bahay ni VP Sara dahil hindi natin alam. Baka taniman si VP Sara, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ay din mga armas. O dahil sinabi nga niya na isa siyang self-designated, pinroklaman niya na isa siyang designated survivor, baka sabihin na, ito maraming armas si VP Sara, may plano siyang patayin si Bongbong Marcos para siya na magiging presidente. Or, baka, yung 45 na yan na pinili ni Marbel, na iniwan niya dyan kay VP Sara, yun yung CCTV mismo ni Marbel, ni Liza at ni Martin Romualdez. Nagbibigay yun ng mga information sa 3 potang inang yan kung ano yung mga galaw ni VP Sara. Kaya tama lang na ibalik ni VP Sara ang mga sundalo, security guard na yun na 45 katao. So kapag may mangyari daw kay VP Sara at sa kanyang pamilya, automatic si General itong pinaka-cheap at sinungaling na Marbel ang suspect. Very good. Dahil siya man nagpa-surveillance doon. Ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa ginawang pagbabawas ng Philippine National Police o PNP ng 75 police personnel mula sa security detail ni Vice President Sara Duterte at sa naging open letter ng Pangalawang Pangulo sa PNP Chief. Ayon kay Roque, magkakaroon ng impresyon ng taong bayan na kaya tinanggalan ng security personnel ang bise ay para mailagay sa panganib ang buhay nito. Iisipin ng tao, kaya pala tinanggalan ng pulis para magkaroon ng pagkakataon na mapatay si VP Sara. That's on him. That's on him. I am on the record as saying, pag minangyari kay VP Sara, suspect si Marbel. Napag-alaman na ang mga tinanggal na security personnel ni VP ay ang matagal nang nagbibigay ng seguridad sa Vice Presidente. Ang iba pa nga ay bahagi ng kanyang security. At hindi man din yan gagawin ni Marbel. Kung walang nag-uutos sa kanya, na nakakataas sa kanya. Dahil si Senator Bato na mismo nagsabi, bakit daw pinakasing or pinasurveillance daw ng PNP ang bahay ni VP Sara? May balak ba silang gawin? Yes, 101% may gagawin. Itong administrasyon na to, na administrasyon ni Bongbong Marcos kay VP Sara at malamang magaya kay Trump or talagang patayin si VP Sara para wala ng designated survivor dahil yung isa dyan na nag-aambisyon magiging presidente, nag-aambisyon magiging prime minister, na nag-aambisyon pa ngayon, kinurakot na lahat ng pira ng taong bayan sa 2024 budget na 5.7 yata trilyon. Limas. Wala pa, kalahating taon pa lang ubos na ang pira ng taong bayan. Inubos, kinuha.
kunwari magbigay ayuda, pero yung 90% doon sa ayuda sa 100% na pira, halimbawa, 500 billion, yung 450 billion doon, nasa bulsa na nila. Yung kalahating, 500 billion lang, or 50 billion lang yung pinamigay, ganyan. Inubos na nila ang pira. Kunwari, mamimigay ng tag 1 kilo, 2 kilo, na may pangalang doong Romualdez rice, hindi naman pira niya yon. Pero yet, hindi pa rin tumataas ang trust rating ni Bongbong Marcos, ni Romualdez. Nagbabayad pa siya doon sa RPN ba yun na na nagsosurvey kunwari para tumaas ang kanyang ratings. Pero kung sa iba, wala. Hindi gagawin ni Marvel. Kung walang utos mula siguro dito kay Romualdez, mula kay Lisa, mula kay Bongbong Marcos, or kung sino pa dyan na nakakataas sa kanya, at susundin niya yun. Dahil utang na loob ni Marvel kay Martin Romualdez at kay Liza Marcos ang kanyang pagiging PNP chief. Dahil kung hindi kay Liza Marcos at kay Martin Romualdez, hindi siya i-appoint ni Bongbong Marcos. Ulitin ko, mayroong nais i-appoint si Bongbong Marcos na PNP chief, hindi si Marvel. Kaso lang, takot nga si Ander Di Pante, yung ating presidenteng bolok na binoto, putang ina. Yan ang nangyari ngayon. At nagtapon pa siya ng bolok, kapwa niya bolok ng mga tauhan doon sa Davao City. Ito pa, may mga FBI pa doon na nagsuot ng damit ng NBI sa Davao City. Grabe na ngayon, pag Chinese ang nasa Pilipinas, tatawagin ng administrasyon ngayon, spy. Pag Amerikano, NBI, sasabihin nila, protector ang Pilipinas. Diyos ko po, patawarin ang administrasyon na to. Kailan pa kayo mamatay lahat? Sana pag magpatsisyon kayo, mabulunan sana kayo ng sinusuyop ninyo, hindi na kayo makahinga at mamatay kayong lahat. Kaya tandaan natin, kung ano man ang mangyari kay VP Sara, mamatay man siya, huwag naman po sana, at ang kanyang, kung ano man ang mangyari sa kanya at sa kanyang pamilya, si General Marvel ang unang suspect dahil siya ang nagpa-surveillance sa bahay ni VP Sara. Kaya palakpakan, wala pang nangyari, may suspect na.